Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Sa may nag-request sa akin ng video na to, no? At may titingnan tayo ditong part na hindi daw napansin ni Master Gala, may nagpakita daw na bata na babae. So, malapit sa puso ko itong lugar na to. Kasi, ito yung pinaniniwalaan ko na first time kong nakakita ng aparisyon. Pero open for debunk pa rin naman. May video ako na pumasok ako dito mag-isa sa Clark Abandoned Hospital. Pero tingnan natin tong video ni Master Gala. So, ang title nito, Surviving Overnight, 3 a.m. World War II Haunted Morgue daw. So, play natin. Bata ka slow motion. Ang alas 3 daw ay ang oras kung saan lumalabas ang puwersa ng kadiliman. Ngayong gabi maganda talaga pag ang camera high end. Just imagine, alam mo mahirap i-achieve itong yung ganyang kuha, yung pagka low light. Akala nyo madali lang. Sa DJI na camera ko, nagagawa yan, pero hanggang ngayon hindi ko matimpla-timpla yung yung settings. Or talagang sa DSLR okay na yan. DSLR ang gamit ni Master Gala, Iba talaga pagka high-end na camera gamit. Alas 3 daw ay ang oras kung saan lumalabas. Pagka, ayan tinan nyo, ganda ng kuha. Pa-Gcash nga kayo sa akin, pambili ng camera. Ang puwersa ng kadiliman. Ngayong gabi ay susubukan kong magpaumaga na nag-iisa sa ospital na... Tinraid ko yung isang ko sa 360 camera Puta nang yan, yung 360 camera hindi pala uubre 128 gigabyte na doon na memory, 'di ba? Pag-iipunan ko nga yung memory card noon Uy, di ako nagpaparinig Gcash kayo? na ito sa morgue at sa emergency room na itinayo pa ng panahon ng mga Amerikano kung saan nandito ang paramdam ng mga sinasabing hindi matahimik. Amoy formalin. Oo, tama. Ang Clark Air Base. Pagpasok mo dyan, hindi na naalis yung amoy ng formalin. Andun pa rin yung amoy niya. Kung hindi pa kayo nakakapunta dyan, maaamoy nyo yun. Extension na matatagpuan sa Mabalacat City sa Pampanga. Yung mga ilaw na ganito, hindi naman kababalaghan yan Katulad yan na may makikita na ilaw na ganun. Hindi mo na inspeksyonin. Baka malay mo bumbilya lang yan. Or alitap-tap. Or, di ba? Kabilaan tong morgue na ito. Paragis nag-tent dun Bale, huling pagbablog ko na siguro to nung mag-isa lang ako talaga. Pinapalabas na naman na Maraming dumadaan kasi dyan na locals. May mga dyan. Yung boses na yon hindi naman yun. Kailangan ko ba talagang gawin to? Pero since ito yung ating celebration, early celebration sa 1 million subscriber natin, kailangan ko talaga gawin mga master. Ay, congrats magwa 1 million na. Mga Pilipino, pagdating sa larangan ng ganito, syempre yung ating pag-i-stayan ay kailangan natin ma-prepare ng maayos bago natin simulan ang paglilibot dito sa loob ng alas 3 ng madaling araw. Itong ating pinasok dito na isang room ay isang emergency room. Oo. So marami na rin possible na namatay dito. Emergency room, morgue. Siguro ito,
hospital pa rin to, may part lang dyan na morgue. Siguro. Doon sa may, pero ito, part ng hospital pa rin. No? Kasi alam ko, yung buong yan, morgue, hindi pala. Ayon kay Master Gala, ha? Emergency room daw eh. Ito nga't nag-prepare na ako ng aking tent para dito pansamantala ako magpapahinga habang hinihintay ko yung oras. Dahil nga alas 7 pa lang ng gabi ay nagpunta na ako dito at hinihintay ko nga yung guard na makakasama sana natin. Pero papangunahan ko muna kayo na talagang bawal ito sa mahihina ang kalooban. Ito yung una kong na-record na sounds habang nagpe-prepare pa lang ako. Pakinggang mabuti at mas maganda kung meron tayong headset. Hindi eh. Nakapunta na kasi ako dyan eh. Marami talagang contaminants na sound dyan eh. Lalo na pag maaga pang ganun. Kasi minsan may naghaharutan nga na dumaan dyan eh. Or minsan naman, may ingay yung mga, kasi yung main hospital kasi ginagawa na yon. Hindi, for me, hindi siya paranormal. Random sounds lang yan sa labas. Kasi naranasan ko, pumunta na po ako dyan. May mga, ganun talaga, may bigla nila sumisigaw sa labas, may Hindi siya, hindi siya yung sa loob. Mistulang sigaw ng isang lalaki na para bang humihingi ng tulong o saklolo. As investigator kasi dapat hindi mo muna dinideklara yan na be honest, Hindi, nagiging honest naman siya, may narinig naman talaga siya, pero yung idideklara mo na paranormal agad yun. Hindi, maraming kasi ganito, pag may narinig kang boses, ganito para walang pagdududa. Pag may narinig kang boses, i-double check sa labas man ang galing or di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, dito pag totoong investigation ang gagawin mo at hindi challenge. Magkaiba kasi yung challenge sa investigation. Ang challenge, susubukan yung tapang mo. Ang investigation, nagfa-fact-finding kayo. Nagsisiyasat kayo. Pag may narinig na boses na ganon, pag investigation, maganda dyan, may kasama ka talaga, ma-audit mo, narinig mo ba yon? O ngayon, pag hindi niya narinig, i-review yung camera at i-determine kung saan ang galing. Pagka na-audit nyo na yung kapaligiran, saka natin i-declara na unexplained. Hindi pa rin paranormal. Kasi ang magde-decide na kung paranormal yan o hindi, depende sa interpretasyon na ng audience. Babalik tayo 2 years ang nakalipas nung pumunta kami dito. Kasama ko nga yung aking kaibigan na si Ate Rain at halos parehas din ng sigaw ang aming narinig 2 taon ang nakakaraan. Pakinggang mabuti ang aking nai-record dati na tiyak ay magpapakilabot sa'yo. Ay, salamat. Hindi eh. Hindi naman parehas eh. Tulong yung isa ito, Help Tinagalog. Feeling ko random noise yan. Maingay talaga doon sa paligid. Kasi tabi ng daan yan eh. Yung ang na-interview nila Sir Ed Caluwag doon na local resident, napadaan lang yun doon eh. 'Di ba? Tsaka yung yung napaka-vague ng kuha ng ng video eh. Hindi natin alam kung saan ka nandiyan eh. Hindi na po kami babalik, iikot na lang kami, sa likod kami dinala. Diba? Live na bata yun eh. Mapapansin ninyo, yan, yung kilabot ko. Kasi ngayon lang po, hindi ako nagre-record kasi nagpe-prepare pa ako ng yan nga. Yung tunog nga ng sasakyan na ririnig, di ba? Kaya imposibleng hindi mo rin marinig yung mga dumadaan.
na nagbibiroan, nag-ano. Hindi, sinasabi ko lang po yung real settings nito lugar. Baka kasi iniisip nyo, abandonado yung gilid niyan, yung ano, nasa gilid kasi ng daanan yan eh. At doon sa harap mismo ng abandonadong morgue na yan, may isa pang establishment dyan na may guard na nakabantay. Yun nga yung paalis ng paalis sa amin eh. Sit-sit, malapit lang guys. Kasi naniniwala ako pag malapit yung sit-sit, malayo yung mismong entity. Pag malayo naman ng sit-sit, mas malapit naman. Parang yung sinasabi nilang aswang. Dinig na dinig ko guys habang nandito ako. Ba naman yun? Lagi na lang. Promise, walang takutan. Hindi ko tatakotin ang sarili ko dito. Hindi ko tatakotin ang sarili ko dito. Hindi ko alam. Hindi ko tatakotin ang sarili ko dito. Tatakotin. Dinig na dinig ko guys habang nandito ako. Promise, walang takutan. Hindi ko tatakotin ang sarili ko dito. Hindi ko yung ano, pag-mention mo ng sarili mo yan, sarili. Takotin ang sarili ko dito. Ano ba naman to si Master Gala? Man. Hindi, huwag nyo sasabihin pumunta ka doon. Pumunta kami, nag-Spirit of the Glass nga kami dyan eh. Ito ha, hindi ko naman kini-question na most ng nakaka-capture niya ay peke. Pero minsan kasi sinasadya niya. Yun ang ano eh, maybe may mga totoong na-capture siya na nagkakamali ako na ano. Kaya lang notorious to si Master Gala na konting ano ay dinideklara niya agad na paranormal. Doon kasi nagkakaroon ng problem sometimes. Ito. Hindi ko alam kung tutuloy ko ba ito hanggang 3, pero hindi pa ako nag-iikot guys eh. Ang dami ko nung naririnig. Yung una parang may nag-uusap. Ngayon naman, malakas na ganito oh. Dito ko siya narinig. Dito, yan. Kaya sinili ko kung nandiyan na yung guard eh. Ang lapit lang eh. Parang tinatawag talaga ako. Ganun yung pagkakasi tinatawag ako. Parang, shh. Parang halika. Parang ganun eh. Shh. Pero hindi tayo magpapatinig mga master. Samahan nawa tayo ng Panginoon dito. Di pa ako kasi nakapag-pray. Pero alam ko, naniniwala akong kakayanin natin to. Ito pa naman yung masarap i-determine kung totoo o hindi. Yung mga ganyan. Balikan ko kaya yan? Ano sa tingin nyo? Balikan ko? Send kayo yung Gcash. Joke lang ha! Joke! Parang orbs. Ako, gusto kong balikan yan eh. Di ba? Kung may budget. Kanina pa talaga parang nakatingin sa akin. Pero totoo yun, pag nandiyan ka dyan sa loob at mag-isa ka, sari-saring may imagine mo dyan. Pag nandiyan ka doon sa loob. Kasi syempre, yung notion na yung pinasok mo ay haunted, di ba? Kaya ako napapansin nyo pagka halimbawa gumagawa ako ng video na ganyan, hindi ko nilalagyan ng background sound. Kasi gusto ko kayo imulat sa katotohanan kung ano talaga yung environment. Diba? Gusto ko pagka, syempre magiging boring yung video ko, no? Pero ang layunin ko kasi ipakita sa inyo yung realidad ng lugar. Hindi yung basta dadramahan ko kayo nalagyan ng background sound. Gusto kong malaman nyo kung ano yung totoo. Kaya halos lahat ng video ko, pagka yung mismong investigation na, wala akong nilalagay na sound. Diba? Kung maboring kayo, mabuboring talaga kayo. Kung matakot kayo, matatakot. Kung hindi kayo matakot, eh ganun talaga eh. Hindi naman nakakatakot talaga eh. Lalo na doon sa Sempio. Diba? Marami na boring doon sa video ng Sempio. Kasi wala naman talaga. As in, kung kayo ang pupunta doon sa Sempio Mansion sa Bulacan, wala talaga, hindi talaga siya nakakatakot, men. Kasi may nakatira sa ilalim eh. May ano sa ilalim eh, may residente sa ilalim eh. Ang tapang na pagtatrabaho sa ibang bansa, pakikiharap sa iba't ibang lahi, ang tapang ng mga Pilipino. Pero pagdating sa ganitong mga bagay na hindi na ipapaliwanag o madalas kinatatakutan talaga, ay dito natin makikita na isa tayo sa magiging ehemplo ng pagiging matapang ng isang Pilipino. So pinlano ko na to,
naisip ko na kahit may magbulong, kasi may bumulong na nga sa akin kanina, narinig ko talaga. Doon ka? Oo, paatras ako. Oo. Kahit sinabi kong gawa. Kahit sinabi kong gawa. Pero to be fair, malay mo totoo yun. Malay mo, ganun talaga yung EVP bulong ang EVP Kung kung mami-make sure niya, ito ang problem ngayon. 'Di ba? Dito papasok yung credibility natin. Ito hindi ko naman ina-antagonize si Master Gala. Pero convincing na parang totoong EVP talaga yung na-capture niya. Ano ba EVP? Yun ang tinatawag ni electronic voice phenomena. Yun yung pinaniniwala ang boses ng multo. Tingnan mo kung pakikinggan mo Oo, paatras ako. Oo. Kahit sinabi kong gawa. Di ba? Meron naman talagang boses na na-capture. Kaya lang, dito papasok yung credibility natin. Ito yung sinasabi namin ni Boss Smokey. Na what if totoo na yung, dahil notorious kang magbigay ng meaning sa kung ano-anong mga naririnig mo kahit hindi naman paranormal. At biglang pinresenta mo sa amin, hindi ba isa na naman itong pagmi-mislead mo? 'Di ba? Doon kasi papasok ang question, kaya talaga importante sa larangan na to yung credibility talaga. Kapag wala kang credibility, 'di ba men? Hindi ko sinasabing walang credibility to pero notorious kasi si Master Gala na gumawa ng issue yes, kahit magalit ka sa akin. 'Di ba? Kahit saan tayo makaharap, may mga certain capture ka sa video mo na pinapalabas mo na although na minsan hindi mo dinideklara na paranormal, pero yung dating sa video mo parang pinapalabas mo sa audience na yun ay something at yun ay recorded sa akin lahat. Kahit magharap tayong dalawa, ipi-play ko isa-isa sa'yo. Marami akong file, hindi lang ikaw, lahat ng mga ghost hunters, marami akong file na binibigyan mo ng kahulugan out of nothing. Ang isang bagay. 'Di ba? So dito papasok ngayon yung credibility na malay mo ito na naniniwala ako dito. Syempre pagpasok ng credibility, ano ba ang kredibilidad ni Master Gala pagdating ng mga ganyang videos? Nameke na ba to sa past? Yun ang mga tanong Ikaw na lang makakasagot niyan. Kung nameke ka na sa past. Kung nameke ka na sa past, saan kami ngayon huhugot ng inspirasyon? o ng motivation para maniwala kami sa'yo? Diyan. Pero kung totoo man ito, very good capture to. Kung totoo man ito. Di ba? Kung may kausap man siya dyan, kasi nagsasalita din yung kausap niya sa likod ng camera din Tama mo Oo. Kahit sinabi kong gawa. Kahit sinabi kong gawa. Kasi maraming ways kasi para pekein yun Pwede ring magpatong ka ng boses. Katulad nito, di ba? Ako ito. Di ba? Pwedeng gawin kasi Di ba? Nagagawa kasi yan men Kaya nga inuulit-ulit ko, pagpapasok kayo sa larangan na to, iingatan nyo ang credibility nyo. Dahil pagdating ang time na may kahindik-hindik na kayo nakunan, tatamlay na ang tao na maniwala, totoo na ba yan? Yung time na yan, di ba? Pero kung totoo man yun, kung wala kayo minanipula, good catch. Magandang catch yun. Good catch. May kumaluskos, may nagdabog or what, hindi pa rin tayo tatakbo. Ipapakita natin yung tapang natin. Pag tungtong ng 12, iikutin ko na po ang buong ospital na ito. Aray ko naman, hindi daw tatakbo kasi napatakbo ako dyan Kakayanin natin to mga master. Ngayon mga master, kung hilig mo yung mga ganito,
samahan mo ko, mag-explore tayo. You know, shoutout nga pala sa channel ni Master Gala. Kapag patuloy mo lang yung mga ginagawa mo, road to 1 million na tayo sa mga kamaster natin. At marami pa tayong gagawing collaborations. Siyempre, mag-explore tayo ng mga iba't ibang pwesto. Hindi lang dito sa Bulacan, kundi sa iba't ibang parte pa ng Pilipinas. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, comment, at i-share nyo na rin. Let's go! Thank you so much! Thank you! Salamat! Ingat kayo! Mga hawak ni Master Gala no? Sa haba din ng biyahe ko ay gusto ko rin munang umidlip kahit papano. Pero nung araw kasi na to ay nanaginip din ako ng medyo nakakatakot at naalala ko pa ngayon panaginip ko. Kaya naisip ko na wag na lamang matulog kasi baka mamaya bangungutin ako dahil uso nga naman binabangungot dito. Kaya may nabuti ko nga na mag-ikot-ikot muna habang Uso ang binabangungot dyan, meaning madalas may matulog dyan? hintay ng oras bago dumating ang alas 12 at sa susunod naman na alas 3 naman. Alas 3 yun talagang eksaktong pag-ikot natin dito. Sino ba naman makakatulog ng ganito guys? Tignan nyo nga. Mag-alas 12 na. Hindi na ako... Kala ko gagawa ng kababalaghan yung toko eh. Hintayin lang natin. Saktong 12 lalabas na tayo and then babalik tayo ng mga 3 AM sa labas uli. Hinihintay ko lang yung isang guard na nakausap ko kanina at sabi niya babalik daw siya kaya lang anong oras na mga master. So nakakarinig ako ngayon ng mga parang hakbang, parang pumapatak na tubig, pero may sound sa background, di ba? Sa awa ng Diyos, sa tulong ng Panginoon mga master. Kakambal kasi ng pananampalataya yung pagsubok mo eh sa mga lugar na ganito. Pakiramdam ko talaga daming nakatingin eh. Dahil hindi nga ako masyadong makatulog eh, pinili ko muna lumabas saglit na mag-aalas 2 na nga ng madaling araw at ito yung nai-record ko agad. Sound ng ano yun eh, may parang disco sa labas eh. Ano ba? Master Gala naman eh. Ito yung sinasabi ko, di ba? Hindi investigating itong ginagawa niya eh. Yung mental eh. Tapos may morgue rin dito. Nakakapagtaka lang bakit pinagsama nila yung mental at saka yung morgue. Mga nagtatanong, Master may kasama ka ba? Pinapakita ko po kung meron talaga. So ito yung isa sa pinakamaraming paniki dito. Pasukin natin saglit guys. Ito yung pinaka-visiting area ng mga sundalo kapag nagpapagaling yung mga ilang pasyente rito. Pero karugtong na rin ito ng pinaka-emergency room. Ito na yung pinaka-emergency room ng Master to. So talagang hospital siya ano? Hindi lang siya morgue. Dito iba yung pakiramdam, mainit siya. May init na naiiwan. Swerte rin naman si Black pero iba talaga ang dating ni Gray. Lagi nagme-million views pagka lagi ko itong sinasama mga master. Hindi ko lang alam kung bakit. So guys, ayan, ba't napasingit yung sa motor? Na po ng madaling araw, hindi talaga ako makatulog eh. Hindi na ako nag-video kasi baka maubusan ako ng battery. Grabe, parang hindi ko talaga kaya. Ang isa sa nakakakilabot na nai-record ko din, yung tinatawag nga nila na orbs. Pero kakaiba itong orbs na ito. Ito ay para bang napakalaki o bilog na bilog. Kitang-kita talaga sa lente ng aking camera. Malapit nga ito dun sa may parang ilaw na nakita natin. Pero kung tatanungin nyo ako kung ano ito, masasabi ko talaga na isa itong orbs. Pwede. Pero na nanggaling mismo dito sa bintana. Dapat na naobserbahan yung continuous movement. Pwede. Ang emergency room. Inisip ko lang din ng reflection lang ito ng time na to kaya hindi ako masyadong nag-react. Ang orb sa mga hindi nakakaalam ay ang spirit ball na tinatawag nila. Ito raw ay sinasabi nilang espiritu na nagtatago o nag-aanyo bilang bilog na bagay para hindi sila makita. Pero dito ay pwede naman pwede. Na-capture natin ang mga nakakapanginabang. Good catch. Kayo na po ang humusga mga master. Yan tayo eh, yung kayo nang humusga eh. Pero pag nahusgahan na hindi gusto, magagalit. Yung mga peking ghost hunter sa Mindanao, ganyan eh. Kayo na ang humusga, pero pagka na mo, magagalit. A few moments later.
Eksakto, alas 3 na po ng madaling araw. Dahil nalilito akong gamitin yung gimbal ko. Mga master, sobrang bigat na po. Ganito pala talaga kabigat yung mga scenes. Lalo na pag mag-isa ka, papasok ka. Kaya ikutin muna natin itong part na may dalawang morgue dito. Panginoon, ingatan niyo po ako bago po ang aking paglalakbay sa lugar na ito. Kung meron pong mga masasama, sana po ilayo niyo po ako sa kanila. Bantayan niyo po ako at ingatan, patawarin niyo din po ako, Panginoon, sa lahat po ng mga nagawa ko pong pagkakamali. Marami pong salamat sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So challenging ito dahil mag-isa ako. Ito yung pag-alulong ng aso eh. Ito na yung pinaka emergency. Hindi yung sa lakas ng loob carry eh. Yung anong iniisip ko rito mga master eh. Ang hirap magdala ng teka nga, wait lang. Pagpapalitin natin yung kamay ko. Hindi pa ako masyadong sanay gumamit ng gimbal. So ito, pasok tayo guys. Nung papasok pa lang tayo sa loob ng ICU ay ito na agad yung na-experience ko na talagang gusto ko na rin tumakbo pero kinaya pa rin natin mga master. Ang biglang pagbaba ng aking gimbal. Pasok tayo guys. Oh my gosh. Ay, naglolo ko yung gimbal. La. Hindi naman ano yun. For me, mechanical issue yun eh. Hindi, pwede namang cause ng spirit ano, pero hindi naman kasing level yun na may makita ka na multo. Kasi nangyayari naman talaga mechanical issue sa kahit anong aparato. Hindi naman ano yun eh, hindi naman out of this world yun eh. Maybe it's abnormal, 'di ba? Parang ganito lang 'yan eh. Ang sasakyan hindi naman forever na gumagana ang sasakyan. May time na nasisira talaga. At hindi naman kahit kagimbal-gimbal 'yun. 'Di ba? Nangyayari talaga 'yan sa mga mechanical na bagay. Pwede kasing paranormal 'yan, pwede naman ano, pwedeng hindi. Ba't ganyan? Naglolo ko yung gimbal. So ito yung emergency room. Ang laki. Dito yung mental hospital. Mas malinaw pa yung part kuha ng ng ano eh, master. ng cellphone mo men eh. Kaysa doon sa DSLR. Ano? Pero mahal yan ano? Ano guys? Ang tawag dyan? Amoy formalin. Promise. Hindi ko tatakotin Wala kami sa sarili makita. ko. Wait, ayusin natin tong camera. Nahirapan ako. Ito yung pinaka nakakatakot sa lahat eh. Ayokong hawaan kayo ng takot pero mas gusto ko hawaan ko kayo ng lakas ng loob kung bakit natin nagagawa yung mga ito. Ito yung pinuntahan natin ng maaga pa doon sa part 1 ng video. Alam ko nabiting kayo. Pero bagong lahat, pakita ko lang sa inyo. Nahihirapan na po ako. Hindi ko alam. Parang gusto ko na sumuko. Alam mo yung parang may nakapasan sa magkabilang balikat ko. Mga master. Amoy na amoy ko talaga. May amoy something talagang formalin eh. Grabe. Skip na natin doon sa main issue. Mainit. Mag 3:30. Ako natakot yata sila. Charot. Hindi, huwag tayo magbiro ng ganyan mga master. Kabilaan tong morgue na ito. Tignan nyo. Ito to. Di ba yung isa pang morgue? Yan. Tapos ito pa. So totally ito. Ay. Narinig mo. So totally ito. Ay. Narinig mo. Grabe. Grabe. No? Ayan. Forward natin.
Hindi ko alam kung saan ako titingin screen eh. Pagod na ako. Ito yung sinasabi kong mahirap pagka alone challenge. Pag may kasama ka, hindi mo madodocument. Pag ikaw lang mag-isa, hindi mo madodocument ng maayos. 'Di ba? Kung mag-i-investigate ka, need mo talaga ng kasama. Unang-una, yung katulad na sinabi ko kanina, mag-o-audit kayong dalawa eh. May narinig ako, narinig mo rin ba? Para ma-confirm na yung narinig hindi guni-guni. Or may nakita ako doon, nakita mo rin ba? 'Di ba? Tsaka yung pagdala ng ng camera. If ever magdadala ka ng camera, dapat isang handheld lang eh. Syempre gusto niya rin siguro makunan yung reaction niya Pero sayang yung effort. Huling pagbablog ko na siguro to nung mag-isa lang ako talaga. Pagdating sa kung gugustuhin ko mag-overnight. Kasi, mga master yung pakiramdam, alam mo yung hinihigop nila yung lakas mo. Hindi naman ganun kabigat yung ko Grabe. Hindi naman ganun kabigat yung aking tingin. Sa bandang skip ko na lang skip na lang natin. Camera para mangawit akong ganito. Skip na lang natin. 18 minutes na to. So natanggal yung aking mic sa hindi malamang dahilan. Kailangan maikot natin tong morgue Ay! Kanina pa talaga ako nagkakanda. Talagang parang may pumipigil sa akin. So ito yung arrow. Pag sinundan mo yung morgue, ito yung pinaka yan. Bakit ganito? Hindi ko nawawala ako sa sarili. Promise. Naiiwan talaga yung mga spirits or yung mga diwa sa isang lugar, mga master. Lumampas na. Kasi sa bandang 1903 daw, may nakita daw na bata. Pag sinundan mo yung morgue, ito yung pinaka yan. So yun ba yun? Natin i-zoom nga natin, men. Banda daw dito, sa hallway daw may bata. Pinaka yan. Masyado mabilis lang siya pero hopefully makita nyo. I-enhance natin yung filter. Tingnan natin Bakit? Pinaka yan. Dito daw sa likod, may nakikita kayo, yung nakaputi na yan. Yung morgue, ito yung pinaka yan. Yan, nakita nyo? Sa likod, i-slow motion natin gagawin natin 720 then slow motion gawin 0.5 magpe-play kaya kakayanin. So ito yung arrow. Pag sinundan mo yung morgue, ito yung pinaka ayun ito ba yung tinutukoy nyo? Regular na yung walang filter. Tingnan natin. Nakikita ba? Medyo blurred siya yung brightness nga natin. Yan nakikita nyo? Banda dito sa likod. Yan. Yan daw. Nakita nyo, yan. Yung ba yung tinutukoy niya? Paki-confirm nga. Nung unang akala kong sinasabing babae, yung sa pader. Akala ko ito. Pero lang yan sa pader. Ito yata yung hallway ang tinutukoy Yan.
So yon, ito. Alam mo mga kababayan ko, may same scenario din yan eh. Nangyari na rin sa akin yan eh. Nung pumunta ako sa Clark Abandoned Hospital, papakita ko sa inyo ha. I don't know if maihahambing ko itong katulad dun sa akin. Ito naman, nandyan din ako sa lugar na yan. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Credit kay Quiz Ahmed to ha. Siya yung nagturo nito eh. Dito, may ganun din. Dito sa part na to. Pero ano yan? Ano yan mga kababayan ko? May ganyan din sa gilid. 'Di ba? Kung mapapansin nyo kasi, same spot ito ha, nung kay Master Gala ha. Same, 'di ba? Diyan din yung may pader din yan eh. 'Di ba nakita din itong pader na to kay Master Gala, yung pagharap ng camera ko. 'Di ba? Yan din oh, yun din yung same na pader. Ano ko lang ha. Same spot. So meaning, ano ibig ko sabihin? Slow motion ko to ha. Oh my God. Oh my God. Oh, same spot. Ito yan ano. Ito yung napagkamalo ko white lady eh. Kasi mukha siyang buhok. Same spot. Lipat tayo kay Master Gala ha. Same spot ito. Nakikita niyo yung pader na yan? Ito, yung nasa likod niya. Oh, same pader ito ha. Same ito nung sa akin oh. Ito yung kay Quiz Ahmed eh. Oy, subscribe kayo kay Quiz Ahmed dito ako. Ayan o, ito yung pader, ito yung video ko. Ayan yung pader ko. Ito naman yung kay Master Gala. Ayan yung pader. So, same spot kami. Tama? Press 1 sa baba. Same spot kami. Now, pagbaling ni Master Gala dito, may nakita na maliwanag doon. May parang bata nga naman. Nandun oh. Kita nyo? Ayan oh, nasa likod ni Master Gala. Same nitong sa akin. Same nito. Pagbaling ko doon, may nakikita din dito. What does it say to you? Hindi yan multo. Hindi yan multo. Yan ay liwanag dito sa dulo ng hallway na nagre-reflect sa sahig. Dahil kung multo yan, sa akin dapat wala. Kay Master Gala meron. Ano yun? Same lugar nagpakita. Pwede naman siguro, pwede naman. Pero, naobserbahan ko to, light ito galing sa daan. Pero dito kay Master Gala, hindi naman nakita na may light, Pero same pattern. Light yun na nagre-reflect doon sa dulo. Sorry, hindi nyo pala nakita. Ayan oh. Same yan ito. Or halimbawa, shiny ito, kaya nag-reflect yan galing sa ilaw niya. Sa ilaw ni Master Gala. Same na same yan dito. Reflection lang ng ilaw yan. Tama ha. Ay, lumampas na yata ako. My God. Oh my God. Oh my God. Yan ha. Pagharap ko dyan, makikita din dyan. Ayun oh. Reflection din ng ilaw yun sa labas. Or galing din sa ilaw ko na nag-bounce dun sa sahig. Hindi siya, sa case ni Master Gala. Kasi maaaring shiny yung, yung sahig eh. May part dyan na shiny or basa. Ayan, nakikita nyo naman oh. Ganito itsura niya. Pag pagka may glare ng ilaw. Ito kay Master Gala, same spot din.
ano, Pero wala siyang ilaw doon sa hallway. yan. Pero feeling ko reflection ng ilaw niya yun. Hindi kayo kung maniniwala kayo, wala naman akong magagawa eh. So yun lang po ang obserbasyon ko doon. Case solved. It's up to you. Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat. Bye-bye. May boses na nagtatas, Bongo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudya.